Marami yan. Maganda pa ito. Kaya lang wild kangkong to, hindi to yung puti ano. Okay. Yes, naman. Na? Naman. Yan, bago tayo sabi ko kay Kong ako linisin na yung mga nakakalat. Kasi kailangan nating linisin yan at yung mga isda darating na bukas. Yun, excited tayo. Darating na po ang ayungin bukas. So, ayan, nakita ko silang kumakain ng mangga. Sabi ko, tirahin mo na nga yung Indian mango't naglalaglaga na doon. Tingnan natin, nungkit, makarami kaya? Makaisang timba kaya? Sana makaisang timba din. So yung ating mga bagong tanim po na pechay, etc. Yung iba, yung mustasa, nag-aano na, sprout na yung iba, mga buto. Uulan siguro pero kailangan ko din pong sprayan niya ng fish amino acid sa lupa para makondisyon na natin yung lupa habang papalaki pa lang yung ating mga halaman. Nainita naman pala dito, that's good. Ito lang medyo hirap. Makaisang sako kaya yan? Isang sako? Marami yan. Kailangan pala spray yan din. Tingnan nga natin. Medyo ano na. Tingin mo, manibalang na ba to? Hindi kuya, pamimili kita. Ha? Hindi, baka kung yung piliin mo kaya manibalang muna. Manibalang na to kuya. Na? Manibalang na. O, yung manibalang, yung mga hindi pa, wag mo na munang pitasin para mayroon pa tayong susunod. Ay, hindi, hinog na to. Hindi na to manibalang, yung batukan kita. Hinog na yan eh. Yung crunchy. Wag na madumi, hindi ko makakagat yan. Daming dagta. Dagta. Yung ano? Yung ayan. Matatanda na yan. Paano mo nalaman yan? Hindi ko abot. Ha? Abot pala. Abot. Akit ka sa bubong para makamalay mo, sumayad ka sa kuryente. May ayuda tayo. Ay. Alam mo kasi pag bumabaon na hindi. Ako tinitingnan ko kasi yun dito pag nakabaon na. Ibig sabihin, manibalang. Dami palang antik Kailangan natin mag-spray Dami niya sa lobo. Ha? Kaya, dami niya sa lobo. Hop. Oh, kaya? Kaya tingnan mo doon sa loob. Dami. Ayan Nandun yung bahay dapat magulo natin yan. Pag ano mag-spray tayo kasi magapang dito. Alam mo ang gusto ko dito? Yung may sili tsaka asin. Kuhanin mo lang yung ano kung baka pagalitan tayo ng ate mo. Kailangan natin malinis to. Ayan po, patanggal natin mga sako. Doon sa kabila mayroon din yung mga plastic na yan. Siyempre nagtrabaho, yung mga nilipad na sako ng semento, kailangan natin matanggal. Tapos ayun yung makina nandun na daw kina tatay. Problema naman po, na-stroke pala si tatay. Pero yung anak niya naman ang gagawa. Si tatay naman po ay ano lang naman. Yung kinaganda sa atin, uminit man mga farmer, yung isda, napakagandang sanctuary niyan. Kung hindi niyo po na itatanong, napakagandang sanctuary nitong mga ng tilapia, fingerlings. Malalim na po yan. Yan po ay siguro nasa lagpastuhod na. So napaka-ideal po para sa fingerlings. Ang problema natin is may predator tayong pagong. So siguro mga after
2 to 3 weeks nakita natin yung ayungin na naggrupo-grupo, masigla at kumakain naman. May nakita natin kunyari kasi pag pinakawalan natin yan baka hindi na natin na makita yan Pagkahanapin mo talaga yan kasi mag-i-school yan, yung grupo-grupo yan. Ngayon kung makikita natin at maganda ang sign na hindi sila stress, hindi kumbaga naandyan pa rin, after ilang pwede na tayong maglagay din ng tilapia. Tapos after tilapia ulang naman ang tatargetin natin para makumpleto na po natin yung tatlo. So yun yung ating ilalagay dito. Tilapia for libangan, ayungin for business, at ulang for libangan again. Ayan. So yan po ang kailangan natin tatanggalin. Pwede na tayong kumuha ng bangka niyan. Kung may hagdanan na, babangka tayo. Tapos bibingwit-bingwit na lang tayo sa bangka. Parang Sinon vlog. Yan po yung gagawin ko. Ito tamang-tama yung kangkong na yan, no? Gustong gusto nila. Mukha lang maduming tingnan dahil may kangkong, hindi po malinis, pero yan po yung natural food naman ng ating mga isda. Kaya hindi natin pwedeng ubusin yan. At actually pag lumaki na po yung mga tilapia, uubusin din yan. Kita mo, makakalbo po yan. Mahihirapan yung, hindi po mamamatay, mahihirapan o ating mga, ayun na, isa pa yan, kalaban din po yan. Ayan, yan yung ibon na yan. Kaya hindi natin alam kung paano natin yan, malakas din pong kumain ng isda yan, ang ibon na yan. Tinitirador yan ni Kongkong wala naman siya makakain pa wala pa namang isda mga nagbabaka sakali lang. Ay na, lumusong na si Kongkong. Sabi ko kung naglinis siya ng loft dyan, ano na niya na po yan na yung side duty niya na yung paglilinis ng loft. Minsan pag wala ako, siya na po yung nagpapakain sa kalapate. At ayun, ikot-ikot dito, linis-linis. So dami po nang gagawin. Kaya lang minsan syempre kailangan mo ding sa kanya instruct yung gagawin talaga. Ayaw niya ding manguna. Itong susunod natin yung mga pagka maluwag-luwag ka pala, itong mga tirahin na din. Kamuting kahoy. Pati ito kung mga hindi, patatanggalin na natin yan. Paano ba, hukayin mo pa? Hindi na, na lang, patayin na lang. Mainit yung tubig? Hindi naman. Mainit. Doon yata marami. Tanggal natin yung kalat na yun. Wala tayong tingnan nyo naman mga kapatid. Nasaan na kaya yung mga palaka? Nandito pa rin. Yan pa rin yan ko yan. Hindi mo mag-inis. Sarap pa naman ng palaka na yan. Ayan tingnan nyo. Isa po sa mga sign na mataba ang ating lupa ay ito, duckweed. Ayan. So hindi po ito azolla. Ang azolla po mas darker yung pagka-green niya. At the same time kulot-kulot po yung yung dahon niya. Hindi ganito. Ito parang 3 pieces, 4 pieces ba sa isang ayan Tsaka mahaba ang ugat niyan. Yan po ang paborito ng tilapiyang kainin. Natural food nila yan. One of isa sa mga top natural food ng tilapia, duckweed. So medyo warm ang tubig, okay lang yan. Basta pagdating po ng ating ayungin ay i-acclimatize natin, lulubog natin yung plastic dito, leave it for maybe 30 minutes. Pag nagparehas na yung temperature noon para hindi po ma-shock, saka mo dahan-dahan papakawalan. So we'll see. Marami ang nagsasabi na ka-farmer, pwede yan sa pond. May nakita na ako, mayroon nang nag-aalaga niya sa fish pond. Meron naman nagsasabi may salinity yung ayungin. Pero sinearch ko naman yung Laguna Lake ay
kahit mayroon pong pumapasok na tubig, pero fresh water talaga siya. Fresh water po, hindi siya, wala siyang salinity talaga. Total almost talaga, as in fresh water siya. So that's good, 'di ba? So yun po yung pinangahawakan natin. At the same time, subok lang, wala namang mawawala. Si Ka-Farmer Alex Magat nga, sabi niya, Ka-Farmer, huwag kang mag-alala kasi dati sa palayan nga may mga ayungin kaming nahuhuli nung bata pa daw sila. So ibig sabihin, kaya pong pero mas gusto daw niya yung may mga sumasalubong. Pero kung wala namang choice, di ba? Wala silang masasalubong na So ayan po, naglilinis na tayo at para wala nang kalat. Mga sako, ang marami. Ayan o. Eto, wag po kayo mag-alala. Yan po ay mabubulok, organic matter. Yan po ay natural. Magpapataba pa po yan ng ating mga ng tubig. Magiging pagkain pa po yan ng ating mga tilapia pagdating ng tilapia natin. So kung hindi man po success tayo sa ayungin, may tilapia naman tayo at ulang. Yung ulang naman po nasubukan na natin. Okay na yon. Ay, basura. Kalahating taon po itong pinatuyuan, kaya ganon. Siyempre malalim dyan, mukhang dyan tayo magpapakawala ng dito tayo maglalagay ng isda. Dyan tayo mag-acclimatize sa mga pinakamalalim para at least nila. Ayan. Tapos once na magdadagdag na po tayo ng tubig, pero pataas pa po ang tubig niyan dahil pag umano lang ang ulan, diretso na yan. Tataas na naman ang tubig natin. Ito lang kuya? Hindi, susunugin yan kung itong mga okay lang, pero yung mga plastic wag na, ibalot na natin. Pero yung mga biodegradable, yung mga mabubulok, walang problema. Mas malalim dito, o dito na ako mag-acclimatize bukas pag dumating yung isda. Kung ma-sprayhan pala natin ng konti yung kangkong, maganda. Anong spray? Nang pang kinakain Uod. Uod, no? Maganda pa ito. Kaya lang wild kangkong to, hindi to yung puti, Oo, kuya. Violet. Nag-ano Mahilig magtapon ng box ng sigarilyo dito, no? Ito yung short, short mo ba to? Ayun. Naging basurahan kasi nung linisin natin. Ganda naman. Sinunugan na ba to? Kailan ba nagsunog dito? Yan, kuhanin mo yan. Doon nga sa may island, marami dong sako kong, Okay. Doon. Ay, pumasok. Hindi gutom itong mga ito. Pinakain mo ba umaga to? Hindi. Ay, pumasok Busog. Pagka ganyan, busog, no? Oo. Pero healthy naman yung kalapate, no, Kong? Magaganda. Makikita mo sa balahibo pa lang, Oo, kuya. Mahina kasi yan. Balahibo, makintab. Lulungkot sila kuya kung mahina. Dito na sila magtatago, mga isda niya sa ilalim. Maganda yan. Excited na tayo. Ibon natin, farmer. Sigla yung mga ibon natin. Basura.
Skyflex, oh. Ay. Tali pa, oh. Mga dahon okay lang yan, mabubulok naman yan. Ito, lagyan ata ng diesel to. So at least makapaglinis-linis na tayo. Sabi ko ito yung maganda yung kangkong kung na-sprayhan lang po. Ganda, oh. Ninyo na makakuha pang gulay-gulay dito. Kaya lang may nang bubutas din. Tataas pa ng konti yung tubig, mas maganda. Alam kung pupunta pa dito si Kong. Makakala niya dito lang. Marami pa dong mga sako. Ganda na ng mga nyug, oh. Tingnan. Pagka nagpantay ng lupa niya, ang ganda na. Sana wala nang mga nanggugulong uod. Talo nga ata sa ano, bako sinaki na Edmond. Ay, bah, may kumakain din dito ating suha. Ayun, doon pa rin si Kongkong. Sa ilalim naman siya ng loft. Marami din pong basura dyan. Mga sako ang karamihan. Sako po ng semento kasi syempre pag lumalakas po bigla yung hangin, ayun, tatangayin yung natatambak dyan. Papabayaan na. Ayun, may mga timba pa, oh. Pero ayan, okay na dito. Ayan, oh. Yung doon na lang, sana maabot pa ni Kongkong. Baka namang titirahin niya yan. So almost ready na tayo mga ka-farmer. At di na tayo nakapaglason. Yung fertilization naman po ng tubig, sa tingin ko hindi na kailangan. Gawa ng, kita nyo naman po ang dami ng lumot na lumabas. Pero pwede naman tayo maglagay, wala namang problema. Gamitin natin yung Insta Organic. Subukan naman natin yon compare sa Atobi. Pares naman maganda yan, pero pakita ko naman po sa inyo yung Insta Organic na kung paano magpa-green at paano gamitin din. Ihalo din lang yan sa tubig at ikakalat din lang po sa fish pond, no? Kunyari ihalo mo sa timba, ikakalat mo, i-itcha mo dyan, i-sprinkle mo sa kanya. So ayun. Ano? Malalim? May parting malalim, may parting hindi, no? Yan mo na, uulan naman eh. Mababasa ka rin. Medyo may malalim na part. Mga sako, kailangan nating So 7,000 pieces of ayungin, mga ka-farmer. Yung 7,000 naman na yon, after ilang buwan ay magkakaroon na po yun ng mga eggs. Mangingitlog na yon, magre-reproduce na, magkakaroon na ng mga puga na tinatawag, yung mga itlog ba. Yun nga yung nagpapasarap sa ayungin, yung mga puga. Kaya yung malalaki po, yun ang mas mahal. Ngayon ay malay natin sila na ang magre-produce na sila. So tilapia naman ng ayungin ay mag best friend yan. Lagi po yan magkasama, lalong lalo na sa bandang Sasmuan, Guagua, Masantol, Makabebe.
Yan, marami pong tilapia farmer ang pag nag-ani ng tilapia, may mga kahalong ayungin. Yun po yung mga ibinebenta. Karamihan doon nakahalo lang. Pero yung iba naman may nagbibingwit eh. Pampanga River, may nagbibingwit po ng ayungin. Maliit lang na hook. Nakakatuwa. Tutuwa kayo. So ayan, ganun gagawin natin dito pagka napaano natin. Parami na, napalaki natin. Pag napalaki natin, most likely naman magre-reproduce naman yan. Kaya ayun, antay-antay lang tayo. Sigurado namang tingin ko legit naman po yung ano, kasi nakita ko sa Facebook yon. Actually matagal ko na po yun minessage. Siguro mga more than a year. So sabi niya, boss, may hito pa ako noon, di ba? Time na yun, may hito pa. So sabi niya, lagi naman pong meron. Nung sabi ko mag-aalaga nga ako ng ayungin, pag naayos ko na po ito, nakapagpa-trabaho na doon, natanggal na natin yung mga hito. So doon po ako mag-aalaga ng ayungin. So ayun, sabi niya, lagi naman pong meron. Nung huling message ko sa kanya, boss, sabi ko, pwede bang ako 7,000? Sabi niya, i-schedule natin kasi iipunin pa namin yon. Kasi parang nahuhuli lang po nila sa Laguna Lake yung mga maliliit. Tapos iniipon nila. So malamang tansyahan na lang yun. Sana naman sumobra o kaya ano naman, tawag dito, sumobra at o kaya sumakto. Wag naman yung konti ang maibigay sa atin. Nakikita naman po natin yan. Pero expected natin malamalunggay na ang laki nun. Mas matitibay na. Hindi na po kagaya nung sa tilapia na pagka bumili tayo ng similya, kalimitan parang gatingting lang ano. Pero yun, ano na yun, rumble size yun. Medyo siguro ang tansya ko mga, kasi nakita ko sa post nila mga ganito na kalalaki. Yun na, parang malunggay na. Malay natin ganyan, mas maganda. Silipin natin si Kongkong at least nakuha niya na po yung kota na siya pagka nalinis na yung fish pond. Madulas, mabuhangin. Pagka nalinis niya na tong fish pond, kota na siya, pwede na siyang mag-ayo. Ano, marami? No? Oh, mga nilipad, pati yung mga foam ano na yan, styro na yan, kap. Yung iba niya hindi na po makikita. Lumot na yung nasa ibabaw, no? Ibig sabihin mataba na yung tubig. Pagkain na ng tilapia yan. Pwede naman sigurong gumawa ng tulay kahit may tubig na, no? Diyan kuya. Oo, tulay na. Lalagyan na lang ng ano dito no kuya, no? Ha? Di ba lalagyan? Hindi, hanging. Poste. Hindi, naka ano siya, hanging yung naggumaganong ganon, naka kable lang. Tapos may mga kahoy na para may trail lang konti. Yun lang siya. Oo. Ano yung may umuusok sa inyo ba yan ko? Doon? Na? Oh, malaki-laki yung usok na yun ha. Pagka ganyang usok, ano yun? Nagsunog o nag-uling? Ha? Ano? Nilipad na mga. Nakikita mo pa ba yung mga plastic? Na? Anong laman? Ay, mga pinag-anuhan nila, no? Tungtungan. Ano sinasabi ko? Ito, ano to? Simento to. Na, pinaghaluan ng simento to, no? Okay. Tigas na yan. Hindi na okay lang yan. Corals yan, corals. Yung halaman na yan, no, mamatay din naman. Hindi kuya. Ha?
Patayin mo na kaya para hindi na siya mama. Yan, o, kaya mo na. Kaya mo na. Lapit na palang lumagpas sa butas, oh. Ano kaya pagka umabot sa butas ito? Oh, ayan, may plastic pa doon. Oh. Yan na yan. So ayan na tayo mga farmer, at least nakapaglinis na po ng pond dahil darating na ang ayungin bukas. Tanggal na po yung mga lumulutang-lutang ng mga plastic. Ito oh, Kong. Artificial ano to? Nako, hindi, iangat mo dito. Ha? Paano niluglog? Hinugasan? O ba't na hindi na hinango? Iangat mo dito. Ano to eh? Ah, naglaba ka pa tuloy. Bermuda to, Bermuda. Wala, ay nadugbog ng ano. Kung mahulog ka, kaya mong umakyat ng nakapa dyan? Oo. Hindi? Ha? Kaya. Kaya. Sa bagay, si Shadow na naglalakad. No. Shadow, naglalakad yan eh. Ano na po yung ano natin to, artificial ano to, doon to no. Nadaan kasi ng nadaan. Oh, ano to? Hollow blocks. Semento. Kupo, bayarin na naman to. Na, tatakot ako dito ha. Ayan na naman oh. Bayarin. Ikaw pa, tatakot. Ay hindi. Akala mo lang kong. Hindi na ako nakakatulog, kala mo ba? Ay nako. Ayan na oh. Ano to? Nasa rin ba to? Nasa rin no? Hindi. Mendoza po. Mendoza. May order ba tayo? Iba-ibang hardware ang binibilhan ni Papa Yaman oh. Itong mga, ito kay Foreman, tanong mo kay Foreman. Very good. Pa. Dong. Bigyan ka pala. Kilala ka niyo na eh. Di ka kilala ko? Ay, ayan mga ka-farmer. So, dyan po nagtatapos ang ating okay na, nalinis na yung ating panatanggal na tatlong sa. Okay, kay Foreman, ayan. Siyang manager. Ayan si Papa Yaman, tagapag-abono. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Abangan nyo po bukas ang pagdating ng ayungin. Iba-vlog ko sana papunta doon, kaya lang wala tayong time. Si Neo nasa hospital pa, so wala nga, nagmamadali na nga po ako at si Bebe lang kasama doon. Si Saysay naman after school dumidiretso doon. So ako naman maya-maya pupunta na rin po at ayun, bantay. Di po kasi mahirap pong bantayan yung ganyang 2 years old na isa lang. Malikot. Si Bebe puyat din. Oh, ayun po ang ano, ako naman dito kahit pa paano makapag ng kaunti. Makapag-vlog. Tapos ayun, babalik na rin po ako mamaya. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Oh, tatawid na naman ako niyan. Patayin ko lang yung camera, on na naman yan.